Breaking news, 7 na mga bagay na priority ni President Trump kung siya ay maupo na sa January 2025, binanggit ng BBC News. Pangalawang breaking news, Vladimir Putin, nagsalita na tungkol sa pagkapanalo ni President Donald Trump. Pakinggan natin. Pangatlong breaking news, squadron ng Hezbollah umatake sa mga Israel Defense Forces bases. At yan ang mga balita natin sa JP's Amazing Stories. Ayon sa ilang mga ulat, posible daw na bumalik sa White House si Donald Trump. Dala ang kanyang mga pangakong aksyon tungkol sa mga issue sa immigration, sa ekonomiya at sa digmaan sa Ukraine. Sinasabing mukhang nag-e-enjoy siya sa maraming suporta para sa kanyang political agenda sa Kongreso. Ito ay matapos maibalik ng kanyang Republican Party ang kontrol sa Senado. Sa kanyang victory speech, ipinangako ni Trump na mamamahala siya gamit ang isang simpleng motto na nagsasabing, "Promises made, promises kept. We're going to keep our promises." Nagbigay din siya ng kaunting detalye kung paano niya makakamit ang kanyang mga layunin. Narito ang 7 bagay na ipinangako ni Trump kung siya ay muling magiging presidente ng Estados Unidos. Una ay pag-deport ng mga undocumented migrants. Habang siya ay nangangampanya, ipinangako ni Trump ang biggest mass deportation ng mga undocumented migrants sa kasaysayan ng US. Pangalawa sa pangako ni Trump ay ang movement sa ekonomiya, tax at tariffs. Nangako si Trump na wawakasan niya ang inflation, na sinasabing sobrang tumaas sa ilalim ni Pangulong Joe Biden. Nangako rin siya ng pag-sweep sa mga tax cuts at pagpapalawig ng kanyang overhaul mula pa noong 2017. Nag-propose siya ng pag-aalis ng tax sa mga Social Security payments at shaving corporation tax. Nagmungkahi din siya ng mga bagong tariffs na hindi bababa sa 10% sa mga foreign goods. Ang mga pag-import naman mula sa China ay maaaring magkaroon ng karagdagang 60% na tariffs. Pangatlo naman ay pag-cut sa mga climate regulations. Sa panahon ng kanyang unang pagkapangulo, ibinalik ni Trump ang daan-daang environmental protections. Ngayon naman, muli siyang nangako na babawasan ang mga regulasyon, partikular na bilang isang paraan upang matulungan ang car industries sa Amerika. Nangako rin siya na dadagdagan ang production ng mga fossil fuel ng US. Pang-apat, nangako siyang tatapusin ang digmaan sa Ukraine. Pinuna ni Trump ang ilang bilyong dolyar na ginugol ng US sa pagsuporta sa Ukraine sa pakikipagdigmaan nito sa Russia at nangako na tatapusin ang tunggalian sa loob lamang ng 24 oras sa pamamagitan ng isang negotiation deal. Panglima, no abortion ban. Laban sa kagustuhan ng ilan sa kanyang mga taga-suporta, sinabi ni Trump sa presidential debate kay Kamala Harris na hindi niya lalagdaan ang isinasabatas na national abortion ban. Ayon kay Trump, ang mga estado ay dapat maging malaya sa pagdedesisyon sa kanilang sariling mga batas tungkol sa abortion. Pang-anim, pagpapalaya sa 6 na rioters noong January 6, 2021. Sinabi ni Trump na palalayain niya ang ilan sa mga napatunayang nagkasala sa panahon ng kaguluhan sa Washington DC noong January 6, 2021 nang salakayin ng kanyang mga taga-suporta ang Capitol Building na may layunin na hadlangan ang tagumpay sa halalan ni Joe Biden noong 2020. Sinabi niya na marami sa kanila ay hindi dapat nakakulong, ngunit inamin din niya na ang ilan sa kanila ay marahil nawalan talaga ng kontrol. At ang pang-7 ay ang pagtanggal sa special counsel na si Jack Smith. Nangako si Trump na patatalsikin niya sa pwesto sa loob lamang ng 2 segundo ang veteran prosecutor na nag-lead sa 2 criminal investigations laban sa kanya. Sinampahan ng kaso ni Jack Smith si Trump gawa ng pag-overturn umano nito sa 2020 election at sa di umano'y mishandling of classified documents. Sa iba pang mga balita, nitong November 6,
nag-claim ang Hezbollah ng mga pag-atake sa mga bagong base ng IDF. Sinabi ng Hezbollah na ang Belo Base sa timog ng Tel Aviv ay sinalakay ng isang eskwadron ng mga drone. Ang nasabing base ay kabilang sa Reserve Paratrooper Brigade ng 98th Division ng IDF. Sa isang pahayag, sinabi ng Hezbollah na ang mga target sa Belo Base ay natamaan nila. Ang naval base ng Israeli military sa Haifa ay inatake din umano ng Hezbollah. Ang naval base naman ng IDF ay nag-host ng ilang mga missile boats at mga submarine sa Haifa Bay. Nag-claim din ng Hezbollah ng accurate hit sa kauna-unahang drone attack nito sa Haifa Naval Base. Tinarget din ng Hezbollah ang isang grupo ng mga sundalong Israeli sa Avivim Settlement. Sinabi ng Hezbollah na nagpaputok ito ng Nor-1 missiles upang itarget ang isang pagtitipon ng mga IDF personnel. Isang sundalo ng Israel ang iniulat na napatay at 10 ang nasugatan sa pag-atake ng Hezbollah. Ayon sa Hezbollah, sumiklab ang napakalaking sunog sa settlement na nagresulta ng mga pinsala. Isang Israeli civilian naman ang napatay sa pag-atake ng Hezbollah sa Kibbutz Kfar Masarik. Ang Hezbollah ay nagsagawa ng kabuuang 36 na pag-atake sa Israel at IDF base noong November 6. Nagpaputok ang Hezbollah ng humigit kumulang 120 projectiles mula sa Lebanon papunta sa Israel nitong November 6. Ang mga pag-atake ng Hezbollah ay naganap isang araw matapos sisantihin ni Netanyahu si Defense Minister Yoav Gallant. Sinabi ni Netanyahu na ang tiwala sa pagitan nilang dalawa ay nasira sa gitna ng mga nagaganap na conflicts. Pangalawang breaking news, Vladimir Putin nagsalita na tungkol sa pagkapanalo ni President Donald Trump. Pakinggan natin. Президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Вы знаете, можно тоже как угодно к нему относиться, ведь все изначально в первой его итерации президентской говорили, что он бизнесмен в основном, и он мало чего там понимает в политике, ошибок может наделать. Ну, во-первых, я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком, все как бы... человек проявляет себя в условиях, в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом. Isang bansa lang sa buong mundo ang maituturing na superpower. At ito ang Estados Unidos. At sa likod ng kapangyarihan ng Estados Unidos ay ang napakalakas at epektibong kakayahang militar na nakapagpabago sa takbo ng mundo. Sa video na ito, ating aalamin ang 7 pinakamalakas na armas ng Estados Unidos at kung paano nila binago ang mga batas ng modernong digmaan. Ang unang armas na talaga namang dapat alamin ay ang B-61 nuclear bomb. Ang B-61 ay tinatayang nasa level na 360 kiloton at talagang mapaminsala sa kahit na anong lugar, pero hindi ito bagong armas ng Amerika. Binuo ang bombang B-61 mula sa ideyang nanggaling pa noong taong 1961 at nagsilbi itong pangunahing thermonuclear bomb sa enduring stockpile, ang naging nuclear arsenal ng Amerika matapos ang Cold War. Pero kahit na luma na ang konsepto ng B-61, nagkaroon pa rin ito ng maraming upgrades. Kaya naman, tinagurian itong pinakamalakas na bomba sa modernong digmaan. Nagkaroon pa ng 13 bersyon ang B-61 at ang B-61-13, ang pinakahuling bersyon, ang binansagang pinakamalakas na armas sa arsenal ng Estados Unidos ngayong 2024. Ayon sa US Department of Defense, ang B-61-13 ay isang modernong bersyon ng malakas na thermonuclear gravity bomb.
At ito ang pangtapat sa mga lumalakas na kalaban ng Estados Unidos. Dinagdag pa ng Pentagon na ang bagong version na B-6113 ay pamalit sa lumang B-6107 na matagal nang ginagamit sa US nuclear stockpile. Magkaparehas rin ang yield or firepower ng B-61-7 at B-61-13 na tinatayang umaabot ng 360 kilotons. Bukod dito, mayroon ding seguridad at ligtas na sistema ang B-6113. Kaya naman, hindi ito basta-basta sasabog ng hindi nakaakma sa target o layunin. Gaano ba katindi ang pinsala na kayang gawin ng B-6113? Noong World War II, ang ginamit na nuclear bomb laban sa Nagasaki ay ang Fat Man na may bigat na 10,300 pounds. Ang bombang ito ay mayroon lamang 21 kilotons. Malayong malayo sa 360 kiloton na kakayahan ng B-6113. Sa pagsabog ng Fat Man, halos 40,000 na katao ang namatay at nalusaw. Kung tutuusin, ang Fat Man ay mas mahina pa sa B-6113 ng halos 13 beses. Kapag binagsak ang isang B-6113 thermonuclear bomb sa New York, malamang ay 1.6 milyon katao ang mamamatay at 2 milyon naman ang masusugatan. Hindi pa kasama sa bilang ang mga mamamatay at magkakasakit dahil sa tinatawag na radioactive fallout o ang pagkalat ng radiation sa mga lugar na natamaan ng bomba. Pero mas may malakas pa sa B-6113 thermonuclear bomb, ang B-83 nuclear bomb na may nakakabiglang explosive yield na 1.2 megatons. Halimbawa, kapag binagsak ang bombang ito sa New York, aabot ng 1.8 milyon katao ang posibleng mamatay at halos 4 milyon naman ang sugatan. Napakatinding pinsala rin ang aabuti ng syudad. Gayunpaman, ang B-83 nuclear bomb ay hindi makakasama sa ating listahan ng mga pinakamalakas na armas sa arsenal ng Amerika. Noong 2022, inanunsyo ni President Biden na retired na ang B-83 at hindi nabubuuin pa. Kaya naman, ang B-6113 talaga ang hinaharap ng thermonuclear warfare. Nakaplanong ikabit ang B-6113 sa Grumman B-21 Raider. Ang eroplanong ito ay isang intercontinental stealth bomber na nakatalagang pumalit sa mga modernong warplanes ng Amerika tulad ng B-1B Lancer at B-2 Spirit. May sapat na kakayahan ang B-21 Raider na maglunsad ng bombing operations sa malalayong distansya. Kaya rin ang B-21 Raider na magdala ng 40,000 pounds ng bomba nang walang kabawasan sa angkin nitong bilis na umaabot naman ng 6,000 nautical miles sa isang bugso. Pero kahit na matindi ang military firepower ng B-21 Raider, hindi pa rin ito sapat para mapabilang sa listahan ng mga pinakamalakas na armas ng Amerika. Bagkus, isasama natin sa listahan ang isang US fighter plane na talaga namang kinakatakutan ng mga hukbo ng iba't ibang bansa, ang F-22 Raptor. Kasama na rin sa listahan ang F-35 Lightning II fighter. Ang F-22 Raptor at F-35 Lightning II fighters ay mayroong tinatawag na multi-role functionalities. Ang ibig sabihin nito ay pwedeng isabak sa malawakang aerial operations ang F-22 Raptor at F-35 Lightning. Dahil sa mga jet fighters na ito, nagkaroon ng hindi matapatang air superiority ang Estados Unidos, hindi lang sa mga teritoryo nito, kundi pati na sa buong mundo. Umpisahan natin ang diskusyon sa F-22 Raptor. Ang F-22 Raptor ay binuo sa pamamagitan ng Next Generation Air Dominance Initiative. Halos lahat ng modernong kakayahan ng isang fighter plane ay kayang gawin ng F-22 Raptor. Ang mga kakayahang ito ay stealth o pagtatago sa radar, super cruise maneuverability o mabilis na pag-iba ng direksyon, integrated avionics o modernong teknolohiya ng pagpapalipad, at improved support o epektibong suporta sa panahon ng digmaan. Kaya ng F-22 Raptor na maglunsad ng mabilisang air-to-air at air-to-ground operations, ang isang patunay ng kapangyarihan ng US Air Force. Mabilis at epektibo rin ang targeting system ng F-22 Raptor. Bago pa man malaman ng kalaban na sinusundan na ito, natamaan na siya ng isa sa mga missile ng Raptor. Halos 60 na taon na nasa serbisyo ang F-22 Raptor.
Isang patunay na maaasahan talaga ito sa oras ng digmaan. Bukod sa missiles, ang pangunahing armas ng Raptor ay ang M61A2 Gatling gun na may kakayahang magpakawala ng 480 na bala kada minuto. Ginagamit ang M61A2 Gatling gun o kilala rin sa tawag na Vulcan sa malapitang operasyon o di kaya ay air-to-ground operation. Para sa malayo ang distansya, gumagamit ng GBU-32 Joint Direct Attack Munitions o JDAM ang F-22 Raptor. Kapag pinakawalan ng Raptor ang isang JDAM, wala nang makakapigil dito at talagang tatamaan nito ang target dahil sa advanced guiding system. Gumagamit rin ng Sidewinder missiles ang F-22 Raptor kapag kailangan itong isabak sa mabilisang operasyon. Kilala ang Sidewinder missile sa epektibong fragmentation. Kapag tinamaan nito ang isang target, sasabog ang mga metal at parte sa malawak na direksyon para mapulbos ang mga malapit na kalaban o istruktura. Pwede ring ikabit ang AIM-120 AMRAAM kapag kailangan ng F-22 na targeting ang mga kalabang nakaposisyon sa malalayong distansya. Epektibo ang guidance system ng AMRAAM dahil para itong robot na tutumbok sa target kapag pinakawalan na ng Raptor. Kaya naman, halos wala talagang makakatapat sa lakas ng F-22 Raptor pagdating sa tinatawag na air superiority. Ang dilang kapanipaniwala ay ang katotohanang wala pang napabagsak na eroplano ang Raptor, kundi isang weather balloon lamang. Noong 2023, ginamit ang isang F-22 Raptor na nagkakahalaga ng $143 million para pabagsakin ang isang high-altitude balloon na galing sa China. Ang tanging jet fighter na posibleng makatapat sa bilis at lakas ng F-22 Raptor ay ang F-35 O2 Lightning. Kilala ang F-35 sa pagiging matibay, maliksi at may sapat na kakayahan na sumabak sa kahit na anong operasyon. Kung mabilis at malakas ang F-22, ang F-35 naman ay mas maraming armas na pwedeng dalhin. Ang pangunahing armas ng F-35 Lightning II ay GAU-22 autocannon na kayang magpakawala ng 180 na bala kada minuto. Rotary cannon rin ang GAU-22, kaya walang humpay talaga ang bugso ng bala na pwede nitong pakawalan. Pwede ring kabitan ng AMRAAM ang F-35 Lightning, katulad ng kakayahan ng F-22. Mayroon ding Sidewinder at Paveway to laser-guided bombs ang F-35 Lightning II. Sapat na patunay na nakadisenyo talaga ang fighter jet na ito na targetin ang kahit na sinong kalaban. Para sa mga naval operations, pwede ring gumamit ng glide bombs ang F-35. Ang mga glide bombs ay kayang umabot sa malalayong target nang hindi nilalagay sa peligro ang F-35 laban sa mga barkong may anti-air missile system. At pwede ring kabitan ng B-61-12 nuclear gravity bomb ang F-35 Lightning para naman sa mga strategic bombing operations. Gumagamit rin ng AGM-88 HARM air-to-surface missiles ang F-35 laban sa mga istrukturang malakas ang depensa. Para sa mga eksperto, kapag nasa himpapawid na ang F-35 Lightning, paniguradong mapapabagsak nito ang mga kampo ng mga kalaban. Para ring multo sa kalangitan ang F-35 Lightning dahil meron itong modernong stealth technology, katulad ng stealth bombers at stealth fighters. Maganda rin ang koordinasyon ng F-35 Lightning Fighter sa iba pang mga katulad nito. Ibig sabihin ay madaling makagawa ng paraan ang mga piloto ng F-35 fighters dahil sa advanced targeting systems at maayos na paglipad. Dumako naman tayo sa kategorya ng mga drones. Pagdating sa drone warfare ng Amerika, wala pa ring tatalo sa MQ-9 Reaper drone. Ang Reaper drone ay hindi katulad ng ordinaryong military drone. Ito ay isang armas na ginagamit para sa intelligence operations. Pero may kakayahan din itong pulbusin ang mga targets ng US Army o Air Force. Gumagamit sa Reaper drone ang AGM-114 Hellfire missile, isang mabilis at malakas na missile na kayang pasabugin ang isang bunker. Bukod dito, kaya rin ng Reaper na gumamit ng mga JDAM laban sa mga malalaking istruktura at mga pasilidad na may underground bases. Pero ang parte na talagang nakatulong sa pagiging epektibo ng Reaper drone ay ang makabago nitong sensor suite.
Ang sensor suite ng Reaper drone ay mayroong night vision, thermal imaging, at long-ranged high-tech surveillance. Kaya nitong bantayan ang mga kalaban mula sa malayong distansya at ligtas pa ang operator. Di tulad ng mga pilotong sumasakay sa fighter jets na nagbubuwis ng kanilang buhay. May kakayahan ang Reaper drone na tumagal sa ere ng lampas sa 40 oras. Mabilis rin ang satellite transmission time ng Reaper drone. Halos 1 segundo lang ang kailangan ng drone para magbago ang target nito o para sundan ang isang kill order. Kaya naman, ginagamit ang Reaper drone sa mga delikadong lugar tulad ng mga kabundukan sa Afghanistan at mga gubat sa Somalia. Walang sundalo ang makakatapat sa matagal na operational time ng Reaper drone. Mayroon ding tinatawag na satellite communications o SATCOM system ang Reaper drone. Kaya nitong umandar kahit walang input mula sa mga operator o di kaya kapag naputol ang input dulot ng pinsala. Pero mahirap sirain ang isang Reaper drone dahil hindi ito nag-iisa. Kadalasan, 4 na drones ang lumilipad sa himpapawid. Ang mga drones na ito ay may iba't ibang tungkulin tulad ng enemy tracking, sensor, at target acquisition. Ang lahat ng armas at kakayahan ng isang Reaper drone ay nagkakahalaga ng $54 million. Handa ang US na magbayad ng ganitong halaga para mapanatili ang malawakang air superiority. Sa lupain, pag-usapan naman natin ang armas na matagal nang ginagamit ng mga sundalo ng US, ang M4 Assault Rifle. Bakit kaya nasama sa listahan ang lumang rifle na ito? Hindi dapat baliwalain ang kakayahan ng M4 o kilala rin sa tawag na carbine, lalo na kapag nasa kamay ito ng magaling at asintadong operator. Pagdating sa mobilidad, mas madaling bitbitin ng M4 kumpara sa M16 rifle. Kahit na halos magkatulad ang M4 at M16, mas nakakahigit pa rin ang M4 pagdating sa bilis, pag-asinta at iba't ibang kakayahan. Pwedeng i-operate ang M4 sa kahit na anong uri ng paligid, putikan, pampang, kagubatan, latian, syudad at kabundukan. Pwede ring gamitin ang M4 sa maraming layunin ng digmaan tulad ng suppression o pagpapabagal sa kalaban, long distance firing o pagbaril sa kalaban mula sa malayong distansya, at close quarters combat o pagpapatumba sa kalaban mula sa malapit na distansya. Kahit na 600 at 60 yarda lang ang epektibong distansya ng M4, mayroon pa rin itong rapid fire function na kayang magpakawala ng maraming bugso ng bala sa loob ng 15 segundo. Mabilis at malakas rin ang mga bala na gamit ng M4 at kayang lagpasan ng firepower ng mga sikat na rifle galing sa AK o automatic Kalashnikov family. Ginamit na ang M4 rifle sa mga operasyon sa Baghdad, sa kagubatan ng Southeast Asia at maging sa mga urban operations ng Marine Corps. Ang sunod na armas na kabilang sa listahan ay ang Ohio-class ballistic missile submarine ng Amerika. Kumpara sa ibang armas na laging ginagamit sa digmaan tulad ng jet fighters at bombers, bakit nga naman nasama sa listahan ang isang submarino? Ito ang dahilan. Ang Ohio-class ballistic missile submarine ay may kakayahang maglunsad ng ballistic missiles sa kahit na anong lugar. Kaya nitong pulbusin ang mga bansa sa loob lamang ng ilang minuto. Sa unang parte ng video, nalaman nyo ang kakayahan ng B-61 na 360 kiloton nuclear bomb. Ang Ohio-class ballistic missile submarine ay kayang magdala ng 24 na Trident II missiles. Kasama rin ng mga missiles na ito ang Multiple Independent Reentry Vehicles o MIRV. Ang bawat MIRV ay may kakayahang magdulot ng pinsalang aabot ng 475 kilotons. Ang Trident II missile naman ay kayang abutin ng distansya na 4,000 nautical miles. Tinagurian ang Ohio-class ballistic missile submarine na nuclear deterrent ng Amerika. Ibig sabihin nito ay pwedeng gamitin ng Amerika ang payload ng mga submarino sa panahon ng nuclear war. Ito ang posibleng magdulot ng tinatawag na mutually assured destruction o pagkasira ng mga bansang gumamit ng nuclear missiles. Masasabi natin na talagang pundasyon ng kapangyarihan ng Amerika ang mga Ohio-class nuclear submarines. Sa kasalukuyan, mayroong 14 na Ohio-class ballistic submarines ang Amerika. Ang bawat submarine ay pinapaandar ng 2 grupo ng mga operators, Blue at Gold.
Rotation ang duty ng mga operators na ito at mas matindi ang mga trabaho nila kapag may critical na misyon. Mayroon ding mga malalaking hatches o bukasan ang nuclear submarine para sa mabilis na proseso ng resupply at routine maintenance. Mabilis rin ang pagtakbo ng Ohio-class nuclear submarine. Tinatayang umaabot ito ng 20 knots. At habang tumatakbo ang submarino, mayroon itong stealth system para hindi mamataan ng mga kalaban. Pero mas may malakas pa sa Ohio-class nuclear submarine. Ito ang Columbia-class ballistic submarine na nakaschedule na mag-operate sa taong 2031. Ginagawa pa rin ito ng US Navy at alam na ng mga eksperto ang kakayahan nito. Ang Columbia-class submarine ay kayang maglunsad ng SM-6 RIM-174 Standard Extended Range Active Missile o SERAM. Ang SERAM ay tinaguri ang pinakamalakas at pinakadelikadong armas ng US Navy. May kakayahan ang SERAM na gampanan ang kahit na anong tungkulin, anti-air, anti-surface at ballistic warfare. Kumbaga, all-in-one package ang atake ng SERAM. Mayroong advanced guidance system ang SERAM para madaling tamaan ang kahit na anong target. Bukod dito, mayroon ding multi-mission capability ang SERAM. Kaya nitong tamaan ang mga target na bigla ang lumilitaw tulad ng fighter planes, drones, at kahit na ballistic missiles ng mga kalaban. Sa ngayon, 6 na SERAM missiles ang nabuo ng US Navy at inaasahan na aabot pa ng 500 ang bilang nito sa taong 2031. May lumabas naman na impormasyon na ginamit na ang mga unang prototype ng SERAM missiles laban sa Houthi rebels na umaatake sa mga barko na naglalakbay sa Red Sea. Ginamit na rin ang SERAM sa 2024 Baykatan military exercises na isinagawa sa Pilipinas. Kasabay ng SERAM, ginamit rin ng US ang Typhoon missiles sa nasabing military exercises. Ang mga pinakamalakas na armas na nabilang sa video na ito ay sapat na para patunayan ang katotohanan na ang Estados Unidos ang numero 1 global superpower. Panahon lang ang makakapagsabi kung matatapatan pa ng ibang mga bansa ang mga armas ng Estados Unidos.